Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Stranger Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Sa sobrang galit ni Stephanie ay lumabas siya ng sasakyan. "Baliw ka ba?" tanong niya sa malakas na boses. "Paano kung masagasaan kita, at anong ginagawa mong humaharang sa dinadaanan ko ng sasakyan ha? Inutusan akong isama ka," sabi sa kanya ng hindi pamilyar na lalaki. "Sino ka?" tanong niya. "May kotseng sumusunod sa iyo pero nakaharang ang isa sa mga tauhan ko, dapat sumama ka sa akin." Natarante si Stephanie sa sinabi nitong estranghero, may sumusunod sa kanya, itong lalaking nasa harapan niya ang pinadala ni Carlos. Malaki ang posibilidad na hindi kay Carlos ang mga lalaki, hinding-hindi magpapadala si Carlos ng lalaking haharang sa parte niya at tatayo sa kalsada na parang baliw, ang daming salita ng lalaking ito dito. "Natatakot ako, at hindi ako sasama sa iyo. Hindi ko alam kung sino ka, kaya linawin ang landas sa ibang paraan at tatawag ako ng pulis." Napatingin si Stephanie sa kamay niya at napansin niyang naiwan niya ang phone niya sa kotse niya. Tumalikod siya para kunin ito. "I'm sorry Mrs., pero kailangan kitang isama." Bago pa mapansin ni Stephanie, binuhat siya ng estranghero sa kanyang balikat at pinasakay sa kanyang sasakyan. May isa pang tao sa loob ng sasakyan na bumulong sa kanya, at naggapos sa kanyang kamay. Walang halaga ang lahat ng sigaw ni Stephanie habang pinaandar ang sasakyan. Siya ay kinidnap, siya ay kinidnap. Ito lang ang tumatakbo sa ulo ni Stephanie habang siya ay sumisigaw at sumisigaw na walang silbi. Nagring ang phone ni Sean at kinuha niya ito. Nakarating na ba siya sa bahay ng mga magulang niya? Tanong niya sa ibang tao. "Sir, nawala ako sa kanya," wika ng isang boses ng lalaki na panik. "Nandito na ang kotse niya pero wala na siya," sabi niya sa kabilang linya. "Hanapin mo siya." Nag-order si Sean at ibinaba ang tawag. Tumingin siya kay Carlos na kasama ng ilang direktor at may mga reporter at kamera. Hinigpitan niya ang hawak, iniisip kung ano ang sasabihin kay Carlos at kung ano ang magiging reaksyon ni Carlos. Dahan-dahan niyang tinahak ang bawat malambot na hakbang papunta kay Carlos, bumulong siya sa tenga ni Carlos at agad siyang nilingon ni Carlos at walang sabi-sabing umalis siya sa lugar kasama si Sean. Dumating si Carlos Zack sa pinangyarihan kung saan ang kotse ni Stephanie ay naiwang hindi nagagalaw, habang si John ang lalaking hiniling ni Sean na sundan si Stephanie, ay nagulat kay Carlos. "Malapit na ako sa kanya nang humarang ang dalawang hindi kilalang sasakyan. Pagdating ko dito, wala na siya sa sasakyan, ang bag niya at lahat ay nasa loob na rin ng sasakyan." Si Carlos ay medyo tulad ng kanilang iniulat, tumingin siya sa kotse ng mahabang sandali sa katahimikan habang hinihigpitan niya ang kanyang hawak. "Ilabas mo ang itim na kahon sa kotse, kailangan kong makita kung sino yon," sabi niya sa mahinahon ngunit nakakamatay na boses. "Yes sir." Ginawa ni John ang sinabi sa kanya at nilingon ni Carlos si Sean. "Sean, ayokong mapunta ito sa publiko o balita, huwag mo ring idamay ang pulis, hindi siya sasaktan ng kumuha sa kanya." "Sir, sa tingin mo ba si Jimmy Billy?" tanong ni Sean. "Paano kung ibang tao?" Napabuntong hininga si Carlos. "Sean, iuwi mo na ako, babalik na si Stephanie." Nang sumakay na si Carlos sa kotse at umalis na si Sean, napapikit si Carlos gamit ang mga kamay na nakahawak sa pagitan ng mga kilay niya. Naalala niya ang pagmumukha ni Stephanie sa CCTV video na ipinadala sa kanya ni Sean, ang mga luha, hindi puot sa mga mata nito, guilt yun, ang tingin sa mga mata nito ay hindi niya maipaliwanag. Nagsinungaling din siya sa kanya, nagsinungaling siya sa kanya kagabi, at kaninang umaga ay sinabihan siya nito, umalis, ang direksyon kung saan naroroon ang sasakyan niya, hindi ang direksyon patungo sa bahay ng kanyang mga magulang, sa kabilang direksyon ang pupuntahan niya. Tumingin sa bintana si Carlos, nagdilim ang mga mata at malamig ang ekspresyon, sa kanya naalala ang file na natanggap niya kaninang umaga mula sa taong hiniling niyang tingnan si Jimmy. Napahigpit ang hawak ni Carlos nang pumasok sa isip niya ang gagawin ni Stephanie noong gabing lasing ito. "Mahal ko si Carlos Zack, ngunit bumalik si Jimmy, lagi niyang nakukuha ang gusto niya, kailangang sumama sa kanya."
Nakatali si Stephanie sa isang upuan habang nagpupumiglas na walang magawa. Ang silid na kanyang inuupuan ay ayos na gamit, ito ay isang magandang bahay na may makukulay na decoration kung saan-saan. Ang mga upuan at lahat ng nasa loob ay mukhang mamahalin, ang matigas na sahig na bato, ang malaking maluwang na silid, na puno ito ng kayamanan. Nakaawang pa rin ang labi niya at hindi makapagsalita, nakatali ang mga kamay sa upuan at hindi siya makagalaw, hindi na kailangang magpumiglas, kung gusto siyang patayin ng nakahuli sa kanya, ginawa na nila ito. Ang dalawang gwardya ay nakatayo sa kanyang tabi habang ang mga mata ay nakatutok sa kanya habang hawak niya ang yabag na nagmumula sa pinto patungo sa kanila, at ang kanyang mga mata ay kumikinang nang makita kung sino iyon. Oh shit, hey bitawan mo siya ngayon. Sigaw ni Jimmy sa dalawang gwardya na kakakidnap lang sa kanya. How dare you both do that to my Rose? Tinanggal ng isa ang busal na damit na nakatali sa kanyang bibig. Sir, sinubukan niyang umalis, kaya kailangan namin siyang ipahinga. Iniulat ng isa. Hindi mo pa naman kailangan. Lumapit si Jimmy kay Stephanie at marahang hinawakan ang pisngi nito at hinalikan sa noo. I'm sorry Stephanie, my boys are, let's say, they act out at times. Binigyan siya ni Jimmy ng isang maliit na ngiti, yumuko siya sa kanyang tabi at kinalas ang lubid sa kanyang mga kamay. Tumingala siya para makita ang mga luha sa mga mata ni Stephanie at nagdilim ang kanyang mga mata. I told you stop crying, ayokong nakikita kang umiiyak Stephanie. Kung ganoon bakit mo ako dinala dito? Jimmy bakit? Mahinang sabi ni Stephanie at hinawakan ni Jimmy ang mga kamay niya. Namimiss kita at kinailangan kitang makita, nang walang isa sa mga sikretong lalaki ni Carlos na nagbabantay sa iyo. Sinabi ko sa mga tauhan ko na payag kang dalhin dito pero tumanggi ka. Hinalikan niya ang kanyang mga kamay. I'm sorry ulit. Mag-aalala si Carlos sa akin Jimmy, hindi ko man lang dinala ang phone ko, kailangan kong bumalik sa asawa ko. May sinasabi si Stephanie, ngunit nanlamig ang mga mata ni Jimmy habang nakatingin sa singsing sa daliri nito. Asawa, ang malamig niyang boses ang nagpatigil sa pagsasalita ni Stephanie. Akin ka Stephanie, hindi si Carlos. Umiti siya at mas natakot pa siya sa ngiti niya kaysa sa boses niya. Napapikit si Jimmy at huminga ng mahina. Napatayo siya habang ang isa niyang tauhan ay naglapit ng upuan para maupo siya malapit sa tapat ni Stephanie. Don't worry, alam na ni Carlos Zack na kasama kita. Nagulat si Stephanie sa salitang ito nang nanlaki ang mga mata niya, oh no, at nagsinungaling siya sa kanya, alam niya at nagsinungaling pa rin siya sa kanya. Umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Oh Stephanie, come on. Bulalas ni Jimmy, stop crying, alam na niya simula pa lang noong unang araw na nakilala kita sa elevator na iyon, sinadya kong umiti sa kamera at iniwan pa para makita niya, kung hindi, binura ko na lang. Isa pa, I am sure alam na rin niya ang lahat ng tungkol sa akin ngayon. Dapat nag-research siya. Yun ang ginagawa namin. Sayang hindi mo pa alam ang kayang gawin ng asawa mo. Siya ay huminto. Ah, nakalimutan ko, hindi mo naman siya minahal sa simula pa lang. Jimmy, mahal ko siya. Itinaas ni Jimmy ang mga kamay para pigilan siya. Sumandal si Jimmy. Magagalit ako sa susunod na sabihin mo yan. Ang taong dapat mong mahalin ay ako, at ako lang Stephanie. Bumaba ang tingin ni Stephanie na walang tigil sa pagbagsak ng mga luha. I am not hiding from Carlos, that's why I love how he did a research on me, and everything, kasi no matter what Stephanie, magiging akin ka. Umiti ulit ng malapad si Jimmy na parang nanalo na naman ng isa pang tropeyo. Tumingala si Stephanie kay Jimmy. Jimmy, you should stop now, I'm sorry, I got married. No you didn't, you were forced to get married Stephanie, forced just save a stupid company. Hinawakan muli ni Jimmy ang kanyang mga kamay. Don't worry Stephanie, nandito ako para iligtas ka ulit, para iligtas ka kay Carlos Zack. Jimmy, mahal ako ni Carlos Zack, at mahal ko rin siya, ngayon ay kasal na kami at hindi na pwedeng maghiwalay. Seryosong sambit muli ni Stephanie, sinubukan niyang mahalin siya ni Carlos, ginawa niya ang lahat para mapaibig siya nito. Now he knows about all this, what if he stopped loving her, what if hamakin na naman niya ito, what if hindi na niya matingnan ang mukha nito. Jimmy pakiusap. Sabi ko sa'yo, magagalit ako kapag sinabi mong mahal mo si Carlos. Tumayo si Jimmy mula sa kanyang upuan at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa, nakatingin kay Stephanie. Sasama ka ba sa akin ng kusa o hindi? Napatigil si Stephanie, napatingin siya sa lalaking naka-poker face na nakatayo sa harapan niya. Iniisip niya kung ano ang iniisip nito ngayon. Saan? Itinaas ni Jimmy ang sulok ng kanyang labi. Hanggat gusto kitang dalhin sa isang isla kung saan magkakaroon ng happily ever after tayong dalawa, gusto pa rin kitang iuwi, para makipaghiwalay ka kay Carlos,
sa iba para sa akin at sa iyo, mag-asawa at maging isa. Umisi siya. Hindi ako sasama sa iyo, at hindi ako makikipaghiwalay kay Carlos. Hinigpitan ni Stephanie ang pagkakahawak niya sa upuan. No, you would, not after I give you my options. Umiti si Jimmy at lumapit sa isang drawer na gawa sa kahoy, binuksan niya ito at naglabas ng isang maliit na kahon at bumalik kay Stephanie. Huwag mong hayaang gawin ko ito, ayoko. Nakatingin lang ang mga mata ni Stephanie sa kahon, bumibilis ang tibok ng puso at bumibilis ang paghinga. Ang misteryo sa kahon na iyon ang nagpatakot sa kanya. Sinapo ni Jimmy ang kanyang noo at muling yumuko palapit kay Stephanie. Sa pagkakataong ito ay tumingin siya sa mga mata nito at nakita niya ang mga luha nito. Stephanie, nangako ka sa akin, tandaan mo. Huminto siya at huminga ng mahina. Pinilit ka ni Carlos Zach sa kasal na hindi mo pinirmahan. Alam kong huli na ako, pero kailangan kong bumawi para puntahan ka, Stephanie. Uling nagdilim ang mga mata ni Jimmy. Pero ano sa tingin mo ang nangyari noong bumalik ako at nalaman kong may ibang tao, isang estranghero ang kumuha ng pag-aari ko? Katulad ng isang maliit na bata, na ang paboritong laruan ay kinuha ng mga bulis sa paaralan. Stephanie, ang batang iyon ay hindi mananatili hanggat hindi niya naibabalik ang pag-aari niya. Mahigpit na hinawakan ni Jimmy ang mga kamay ni Stephanie at inihagis ang kahon sa kanyang mga kamay. Magiging push sa'yo yung nasa box na yon, pero ayokong gawin yun, dahil masasaktan ka. Ayokong nakikita kang nasasaktan, Stephanie, kaya kailangan ko ng cooperation mo. Iuuwi na kita ngayon, kailangan mong makita ulit si Carlos at makipaghiwalay din sa kanya, kailangan ko ring makilala si Carlos. Tumawa si Jimmy ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Marahan niyang hinila pataas si Stephanie at pinunasan ang mga luha nito gamit ang dulo ng daliri niya. Huwag kang magalit sa akin, Stephanie, pagod na rin akong makipaglaro dito, gusto kong mamuhay ng mapayapa kasama ka, ikaw ang pinakadakilang pag-aari ko ngayon. Napapikit si Stephanie, naalala niya ang nangyari sa ospital 3 taon na ang nakakaraan. Pangako ko sa iyo, Jimmy, sinabi niya sa kanya noon. Nanginginig ang mga labi niya at muling pumatak ang mga luha sa pisngi niya at sa pagkakataong ito ay niyakap siya ni Jimmy. Napapikit siya at humikbi sa balikat nito, hindi na siya nagpumiglas. Ang tanging iniisip niya ngayon ay si Carlos Zach. Pinanood ni Carlos Zach ang video na ipinadala sa kanya ni Sean sa kanyang laptop. Nakita niya kung paano nila binuhat si Stephanie at isinakay sa kotse, bago ito mabilis na umalis. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop at lumabas ng silid, pababa ng hagdan. Lumabas si Gabby sa kanyang silid na nakasuot ng kumikinang na asul na damit. "Hi brother, ano ang itsura ko dito?" tanong niya kay Carlos habang nag-pose. Hindi siya sinulyapan ni Carlos, dumiretso lang siya sa wine cabinet, nagsalin siya ng isang baso ng brandy at sumingsing ng malaki, nilagok iyon sa kanyang lalamunan. "Carlos, what's wrong?" tanong ni Gabby habang lumalapit sa kanya. Galit na hinampas ni Carlos ang baso sa mesa nang nabasag ito sa kanyang mga kamay at napabalikwas si Gabby sa gulat. Ito ang unang beses na nakita niyang ganito si Carlos. "Carlos, bakit Gabby?" Humarap si Carlos sa kapatid. "Bakit hindi ka nag-iisip bago gumawa ng mga bagay?" Sumigaw siya. "Anong ginawa ko, Carlos?" Natarante si Gabby. "Hindi ko maintindihan." "Ikaw, kailangan mo bang lumabas kasama ang bawat lalaking dumaan sa iyo? Alam mo ba kung sino si Jimmy Billy at para saan siya?" Kumurap si Gabby, nagtataka siya kung paano nalaman ni Carlos kung sino si Billy. "You don't, do you?" Tumayo si Carlos at tumalikod para umalis. "Carlos, nasaan si Stephanie?" tanong ni Gabby at hinarap siya ni Carlos na may pinakamasamang ekspresyon sa kanyang mukha, at tinakot pa nito si Gabby. "Siya, uuwi na siya," sabi ni Carlos at naglakad palayo. Saktong bumukas ang entrance door at sabay na ibinaling ni Carlos at Gabby ang mukha nila papunta sa pinto, only to see the two people nakakapasok lang. "Magandang bahay," sabi ni Jimmy na may malapad na ngiti sa labi, at nilagay niya ang mga kamay niya sa bewang ni Stephanie habang nakatingin si Stephanie sa mga mata ni Carlos na nag-aapoy habang nakatingin sa kamay ni Jimmy sa bewang ni Stephanie. Natigilan si Gabby sa gulat nang magkahiwalay ang mga labi. "Magandang bahay," bulalas ni Jimmy at inilagay ang mga kamay sa baywang ni Stephanie. Tumingin si Stephanie kay Carlos na nag-aapoy ang mga mata habang nakatingin sa kamay ni Jimmy. Nagulat si Gabby. "Hi, Carlos Zach." Umiti si Jimmy at iniunat ang isa pang kamay para makipagkamay. Nakita na ang galit sa mukha ni Carlos. Nagulat si Stephanie nang ngumiti si Carlos at napatigil si Jimmy sa pagngiti agad. Hindi inaasahan ng ngumiti si Carlos sa sandaling ito, siya ay inaasahan ng isang suntok sa kanyang mukha. Ngunit, hindi pinansin ni Carlos ang kamay ni Jimmy na nakalahad para makipagkamay. Hinawakan niya ang kamay ni Stephanie at hinila ito sa yakap nito.
Welcome back Steph. Sexy nitong sabi sabay hawak sa bewang niya, nakangiting tumingin sa mukha niya. Medyo nagulat ako nang marinig kong iniwan mo ang iyong sasakyan at telepono. Napatingin si Stephanie at ang dalawa pa kay Carlos na hinahaplos ang buhok nito at hinalikan sa labi, nagdilim ang mga mata ni Jimmy. I guess you were so excited to see your longtime friend again. Umiti siya at ibinaling ang tingin kay Jimmy. Nilagay ni Jimmy ang kamay sa bulsa at huminga ng malalim. Oo naman, kaibigan na nagmamay-ari sa kanya. Napangiti si Carlos sa sinabi nito. Anong nangyayari dito? Naguguluhang tanong ni Gabby habang humahakbang papalapit para tingnan ang mukha nito. Ito ba ang gusto mo? Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako nilapitan? Umiti si Jimmy. Paumanhin, prinsesa, gusto ko sanang ipagpatuloy ang paglalaro sa iyo, ngunit hindi ako masyadong matyaga. Napangisi si Gabby at nilingon ang kapatid. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit galit na galit si Carlos sa kanya. Carlos, hindi pa siya handang sabihin ito sa iyo, ngunit, siya ay sa akin at sa akin lamang. Napatingin si Carlos kay Stephanie na namamasa na ang mga mata, parang hangin lang ang daldal ni Jimmy at hindi siya nakikinig sa anuman. Gabby, please walk him out of the door kapag tapos na siya, kailangan ng magpahinga ng wife ko, mahaba-habang araw na, hindi na namin maituloy ang pakikinig sa kalokohan niya. Hinawakan ni Carlos ang mga kamay ni Stephanie at umakyat sa kwarto nila nang hindi lumilingon kay Jimmy na ngayon ay nagngangalit sa galit. Napatingin si Gabby kay Jimmy na nakatingin lang sa itaas na may galit na tingin. Kahit gusto kitang sampulin sa mukha, pinipigilan kita. Umwesto siya sa harapan niya at pinaharap ito sa kanya. Maaaring kilalang kilala mo ako, ngunit hindi ako sigurado na kilala mo kung sino ang aking kapatid, hindi mo maaaring ilayo ang kanyang asawa sa kanya, kaya mas mabuting gumising ka sa iyong mga kalokohang panaginip. Hindi ko alam kung ano ang kwento mo kay Stephanie, pero isa lang ang alam kong nagmamahalan sina Stephanie at Carlos, ang dapat mo lang gawin ngayon ay hayaan sila, iyon ang gagawin mo kapag mahal mo sila. Sabi ni Gabby sa kanya. Hindi, Gabby, kunin mo sila ng pilit. Tumalikod siya at naglakad palabas ng bahay at napapikit si Gabby, naalala niya kung paano tumingin sa kanya ang kapatid, inakay niya si Jimmy sa kanila. Pilingon ni Stephanie si Carlos nang nasa loob na sila habang ang mga luha sa kanyang mga mata ay tumulo sa kanyang pisngi. I'm sorry Carlos. Umiling si Carlos at hinawakan siya sa balikat. Wag kang mag-sorry. Niyakap siya nito. I'm sorry Carlos, sorry kung nagsinungaling ako sa'yo, I'm so sorry. Humihikbi siya sa balikat nito, humihingi pa rin ng tawad. Tinaas niya ang baba niya. Wala akong pakialam kung sino si Jimmy o ano paman. Asawa kita at hinding-hindi kita bibitawan dahil mahal kita. Nilinaw niya ito sa kanya, nakatingin sa kanyang mga mata. Gusto niyang makipaghiwalay na ako sa'yo, gusto niyang sumama ako sa kanya Carlos. Sinabi niya sa kanya ang totoo, ayaw na niyang magsinungaling sa kanya, hindi na siya magsisinungaling sa kanya, ito ang nasa isip niya habang itinataboy siya ni Jimmy. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Tanong ni Carlos sa kanya at tumango siya, binigyan niya ito ng manipis na ngiti. Kung ganoon, hindi ka na dapat mag-alala, ang gusto ko lang ay tumigil ka sa pag-iyak. Ginamit niya ang dulo ng daliri niya at pinunasan ang mga luha niya. Carlos, huwag kang mag-alala, pinutol siya ni Carlos bago pa siya makapagsalita. Bago ka magpaliwanag, gusto kong maligo ka, kumain kasama ako at ito rin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para makita niya at napabuntong hininga si Stephanie. Iniabot ang mga kamay sa kanya. Nagdudugo ka, tumingin siya sa kanya na may pag-aalalang ekspresyon. Oo, nabasag ko ang isang baso gamit ang aking mga kamay at ito ang unang pagkakataon. Maaari mo bang tulungan akong gamutin ito? Tumingin ito sa kanya na may ngiti sa labi, masaya na nag-aalala rin ito para sa kanya. Carlos, aniya sa namamaos na boses, ngunit marahan siyang hinalikan ni Carlos sa labi. Kalimutan na lang natin lahat ng nangyari ngayon, hindi importante. May tiwala ako sa iyo at dapat magtiwala ka sa akin, hindi importante si Jimmy, at kahit anong mangyari, akin ka, hindi pag-aari, kundi asawa ko, at isang tao. Napangiti si Stephanie sa sinabi nito, tiningnan niya ang sincere na mukha nito, mahal niya ito, mahal na mahal niya ito. Uli niya itong niyakap at mas mahigpit sa pagkakataong ito. Mahal kita Carlos, mahal na mahal kita at hinding-hindi kita iiwan. Umiti si Carlos, idinikit ang mga labi sa kanyang noo. Ang mahalaga lang ngayon ay ligtas siya at sa mga bisig nito, alam niya ang susunod na gagawin kay Jimmy Billy. Sa bawat pagpatak ng luha niya sa mukha ni Stephanie, at sa pangahas niyang hawakan at salita ng kalokohan sa kanyang pandinig, hindi niya ito papakawalan.
Nakaupo sa sofa sina Carlos at Stephanie, may dalang first aid kit box, habang marahang inalis ni Stephanie ang piraso ng salamin na nasa kamay niya, nilinis niya ang sugat at tinali ito. Habang nakatitig sa kanya si Carlos, napangiti siya nang tumingala ito sa kanya. Dapat maging nurse ka, isang nurse na mag-aalaga sa akin at sa anak natin. Hinawakan niya ang mga kamay niya. Alam ni Stephanie na sinusubukan niyang pangitiin siya, napakabait ni Carlos sa kanya, at masyadong sinsero, alam niyang kailangan niya yon. Carlos, kailangan kong sabihin sa iyo, kailangan kong sabihin ang mga koneksyon ko kay Jimmy. Mahinang sabi niya, kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa mga pangako ko sa kanya. Tinakpan ni Carlos ang first aid kit at tumayo. Kailangan kong itabi ito at kailangan na nating kumain at maligo din. Lumipat siya sa pinto. Alam ni Stephanie na iniiwasan niya ito. Carlos, alam mo na ba ang tungkol dito? Tanong niya at tumayo mula sa upuan, huminto si Carlos sa may pintuan. Alam mo ba ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan? Narinig niya mula kay Jimmy na si Carlos ay maaaring nagsaliksik. Nagdilim ang mga mata ni Carlos habang hawak niya ang kit box na nasa kanyang mga kamay. Nakatalikod ito sa kanya at hindi niya makita ang mukha nito. Sasabihin ko sa maid na maghanda ng nice dinner, maligo ka na at bumaba na. Binuksan niya ang pinto at lumabas ng kwarto. Bumalik si Stephanie sa malambot, nakatitig sa pinto, naalala niya ang hitsura ni Carlos nang pumasok siya kasama si Jimmy, alam niyang galit na galit ito na maaari niyang talunin si Jimmy doon, ngunit ngumiti ito. Alam niyang inilagay ni Jimmy ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang para lang ma-provoke si Carlos, para suntukin siya sa iba para i-demanda siya, ngunit niloko siya ni Carlos at umaktong matured at makatuwiran. Nakita niyang nawala ang ngiti sa mukha ni Jimmy nang hindi siya pinansin ni Carlos at hindi kumilos tulad ng inaasahan niya. Magtitiwala siya sa asawa, kahit anong mangyari, mahal niya si Carlos at nagsorry pa rin kay Jimmy. Kung dumating si Jimmy bago pa niya nakilala si Carlos, baka sumama siya dito, pero wala nang maghihiwalay sa asawa niya ngayon, hindi kapag nag-aabang sila ng baby, naalala niya, pinagdikit ni Stephanie ang mga labi niya, muntik na niyang makalimutan. Bumangon siya mula sa sofa at binuksan ang kanyang lower drawer, naglabas siya ng pregnancy kit. Nakalimutan niyang mayroon pala siya, kung hindi ay hindi na siya pupunta sa direksyon ng ospital. Pumasok siya sa banyo para subukan ang sarili. Few seconds late ay napabuntong hininga siya at tinakpan ang kanyang mga labi habang nakatitig sa kit. Naalala niya kung gaano siya kasaya habang nagmamaneho siya papunta sa ospital, kung gaano kasaya si Carlos kapag sinabi niya ito sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay at tinitigan ang kanyang imahe sa malaking salamin, tinitigan niya ang kanyang namamagang mga mata. Siya ay umiyak ng husto, at siya ay napaluha na naman, pinagdikit niya ang kanyang mga labi, nakatitig lang sa kanyang refleksyon sa salamin. Ibinaba ni Carlos ang first aid kit at naglakad papunta sa kwarto ni Gabby pagkatapos sabihin sa mga kasambahay na maghanda ng hapunan, kumatok ito sa kwarto nito, walang sumasagot kaya pinapasok niya ang sarili. Gabby, tawag niya nang makita siya sa sofa niya na nakasubsob ang mukha sa palad niya. Agad na tumingala si Gabby at si Carlos ay lumipat sa kanya, umiyak siya. Alam niyang gagawin niya, malakas ang pagkilos ni Gabby, ngunit alam niyang hindi. Carlos, pasensya na, mahina niyang sabi nang umupo ito sa tabi niya at hinila siya ng yakap. Ako rin naman, ang sigawan ka ng ganyan kanina, hindi mo kasalanan, alam ko kung gaano kalungkot ang puso mo sa pag-alis ni Tommy, alam ko rin na gusto mong itigil ang pag-iisip sa kanya kaya naman tinanggap mong sumama dito, sa estranghero na wala kang nararamdaman. Pinigilan niya at tumingin sa mukha niya. Kamakailan lang ay umiyak si Gabby at oras na para sabihin sa kanya. Gabby, alam kong mahal mo si Tommy, kaya tuwang-tuwa ako nung sinabi mo sa amin, hindi galit si Tommy. Napatingin si Gabby kay Carlos. Mabuti siyang tao at umalis lang siya nang may dahilan. Para itigil ang pagmamahal kay Stephanie. Mahinang sabi ni Gabby at tumingin sa mga kamay niya. Umalis din siya para sa'yo. Tumingin ulit si Gabby sa kanya. Kailangan niyang malaman ang tunay niyang nararamdaman para sa'yo kaya siya umalis. Tinawagan niya ako at tinanong ako kung kumusta ka, hindi naman tungkol kay Stephanie ang tinanong niya, kundi ikaw, sabi ni Carlos sa kanya. Bakit hindi niya ako tinawagan, bakit kanya tinatanong, dapat pala siya ang tumawag sa akin. Paus na sabi ni Gabby at humihikbi. Bigyan mo lang siya ng oras. Sabi ni Carlos sa kanya at napangiti sa lumuluhang childish sister. Natahimik sandali si Gabby, tumingin ulit siya kay Carlos. Then, tell me, what are you going to Jimmy? Alam kong hindi ka mananatili at hayaang kunin niya si Stephanie, alam kong hindi mo rin siya mapapatawad sa paglagay din ng mga kamay niya sa bewang niya. Nanlamig ang mga mata ni Carlos at bumaba ang tingin niya sa kapatid. Pagkatapos ay isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha.
Kilalang kilala mo ako Gabi, hindi ako mananatili, kailangan ko muna siyang saktan sa pinakamasakit, sa paghakbang niya sa aking mansyon at pakikipaglaro sa kapatid ko at paghipo sa asawa ko. Kinuha ni Gabi ang business card na binigay sa kanya ni Jimmy at iniabot kay Carlos. Siya ang CEO ng J Enterprise. Kinuha ni Carlos ang card. Umiti si Carlos, itinago ni Jimmy ang karamihan sa kanyang tunay na pagkatao, ngunit wala siyang ginawang plano sa pagbibigay nito sa kanyang kapatid. Tumingin siya sa card. Gabi, binigay niya sa'yo yung Queen card. Muling nagdilim ang mga mata ni Carlos. Ngayon ay may simula na ako. At dito na po, nagtatapos ang part 33 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Lucas Khalil TV, ang aming munting channel. Shoutout po sa ating mga kaibigan na sina Zenaida Porter of Australia, Nora Abdulkadir of Bahrain, Harna Baduli, Marian Suson of California, Jacqueline Pascual, Talon 21 of Hong Kong, Nitz Reyes of Kuwait, Rosalie Sison and husband Edgardo Sison of Angeles, Pampanga, Rex Roy, Blessy Abetria, Vladimir Casimo, Luisita de la Cruz of Saudi Arabia, Marizel Varona, Femalig Onlina, Renita Osada of Japan, Rosalina Vera, Jennifer Bilo, Team U2, Rona Villalos, Vianica Sagde of Kuwait, Karen May Plato of Hong Kong, Darwina Baso, Jomelan Angelical, Juliet Caday, Hilda Brina, Arceli Alvaro, Christine Cotivo, Ruth Barlaan of Hong Kong, Cristina Kinashita, Gemma Valmonte, Joni Marquez, Josephine Bautista, Alma Shaano Padsuyan of Hong Kong, Rhonda Carion, Maria Felisa Petchon, Coco Alpos, Olivia Dupagan, Theodosia Alvin Buena of America, Soledad Talago of Hong Kong, Naranjo Luz of Hong Kong, Sarsi Mamalangkay of Kuwait, Josephine Noblesa of Hong Kong, Estela Granados, Sholago 70 of Roma, Italy, Irene Philip of Benguet, Tapino Maris, Abun Shoji of Japan, Leonora Laban, Julia Lucero, Thea Williams of New Jersey, USA, Evelyn Lataquin Pidulia, Gloria Abihiro of Dublin, Ireland, Avelina Santos, Amy Sexton of Virginia Beach, USA, Delia Obero of Davao City, Teresa Villanueva of Canada, Marilu Antipuesto, Fedoson of Florida, USA, Solimia Bermol, Maltizo Limestone, Connie Maximo, Leilani Padre, Juliet Tamayo, Rosalie Surio, Sympathy Scare, Mayu Clemente, Pinky Hayagan of UAE, Gemma Cubilia Geraldo, Alma Estores, Suzette Oikawa, Simpatica of Singapore, Lea Miro of Taif, Saudi Arabia, Teresita Arevalo of Victoria, Tarlac, Rolando C. Tiong, Maria Shulaine C. Tiong, Flor Balbuena, Michael Pastrana, Rowena Toda, Cecilia Corrales, Mai Canilio of Tabuk, Saudi Arabia, Putri Bungso of Saudi Arabia, Maria Luz Bahandi Dres, Lorete P. Escobal, Jocelyn Aligado, Virginia Perez, Einer Genzo, Annabella Pathi, Enday Libra of Athens, Greece, Bless Ilda Flores, Mother Lab of Hong Kong, Malu Pineda, Daya Darimbang, Janice De Leon Taste, Cedric Macabinlar Volmoria, Luz Tua of Israel, Sunida Abo, Wilma Estrada, Pinky Austria, Cecil Corrales of Caloocan East, Sweet Roses of Hong Kong, Victoria Sanumanda of Jeddah, Saudi Arabia, Maria Empress of UK, Ruth Tababa. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.